Kaibigan, napapansin mo ba ito sa panahon natin ngayon? Kapag may importanteng lakad, halos lahat tayo naghahanda. Kapag may flight ka kinabukasan, hindi ka basta gigising na lang kung kailan mo gusto. Tama ba? Siyempre, mag-a-alarm ka muna. Minsan, 2 beses pa. Yung setting mo, every 30 minutes para lang masigurado mo na magigising ka. Yung iba, bago matulog, chine-check pa yung ticket, valid ID, bag, charger, wallet, pamasahe, booking confirmation. Bakit? Kasi alam natin kapag na-miss mo ang flight, hindi mo pwedeng sabihin sa eroplano, wait lang ha, on the way na. Siyempre, hindi pwede ito kasi hindi ka aantayin ng eroplano. Kapag sarado na ang gate, sarado na, kahit sincere ka pa, kahit nagmamadali ka pa, kahit pawis na pawis ka pa, kapag late ka na, late ka na. Pero alam mo, nakakalungkot isipin na maraming tao ang mas handang-handa sa pagta-travel, sa business meeting, sa school exam, sa wedding, sa birthday party, handang-handa sa appointment sa doktor, kaysa sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ang dami nating preparation para sa mga bagay na temporary, pero minsan napakaliit ng preparation natin para sa eternal. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Kung babalik ba bukas ang Panginoong Yesus, ay ready ka na ba? Hindi ko tinatanong kung religious ka, hindi ko tinatanong kung may Bible app ka, hindi ko tinatanong kung may Christian songs ka sa playlist mo, hindi ko tinatanong kung may kakilala kang pastor, leader, discipler, o active ka sa church, kundi ang tanong ay, kilala mo ba ang Panginoong Yesus personally? Kung may malapit kang relasyon sa Kanya at kung kilala mo siya talaga at namumuhay ka ba ngayon na talagang inaantay mo yung Kanyang pagbabalik. Kaya nga, pinag-usapan natin yung ating series na Disciple. Minsan iniisip mo, ako, disciple ako, pero baka mamaya hindi. Kasi maraming tao nagsasabi, Christian sila pero hindi nakikita sa kanilang buhay ang pagiging disciple ng Panginoong Yesus. Kasi ang totoong disciple ng Panginoong Yesus ay nagpapadisciple sa Kanya araw-araw. Ang ibig sabihin, lumalakad tayo sa Kanyang presensya at direksyon sa araw-araw. Yan ang unang part nung pinag-usapan natin. Pangalawa, ang isang disciple ay naglilingkod na gaya ng paglilingkod ng Panginoong Yesus na nagpapakumbaba at walang ka-pride-pride. Last week, pinag-aralan natin na ang totoong disciple ay mas takot sa Diyos kaysa sa tao. Hindi siya matatakot na gawin ng tama at kalooban ng Diyos kasi alam niyang may eternal security siya sa Diyos. At ngayon naman ay pag-uusapan natin na ang totoong disciple ay naghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya nga, ang title ng message ay Watch and Be Ready. Ang ibig sabihin nito ay mamumuhay tayo bilang disciple na gising ang puso at tapat ang pagsunod natin sa Panginoong Yesus habang hinihintay natin yung Kanyang pagbabalik. Pero linawin natin, ang pagiging watchful ay hindi pagiging paranoid. Ito yung bawat balita sa mundo, gagawin agad nating prediction ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hindi yung, ayan, may gera sa Iraq, ibig sabihin, 360 days na lang, end of the world na. Hindi yung, ayan, may lindol, may bagyo, may bagong AI technology, may conflict sa Middle East, sure na, next month na ang rapture. Hindi yun ang ibig sabihin ng watchfulness. Kasi mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, hindi natin alam ang araw at oras. Kaya pansinin mo ang command niya, hindi hulaan ninyo kung kailan ako babalik. Hindi. Hindi niya inutos na magpagalingan kayo mag-interpret kung kailan ako babalik. Hindi yun ang utos niya. Kundi ang sabi niya ay maging handa kayo. Ang tunay na watchfulness ay hindi date setting. Ang tunay na watchfulness ay faithful living. Hindi tayo tinawag para magbilang ng araw tapos kakabilang natin ng araw ay nakalimutan naman natin yung pagsunod. Nakalimutan naman natin yung sinasabi niya na gawin natin. Kaya kaibigan, tapusin mo muna ang message na ito kasi kapag tunay nating naintindihan na babalik ang Panginoon, may magbabago sa priorities natin. May magbabago sa prayer life natin. May magbabago sa obedience natin. May magbabago sa relationships natin. May magbabago sa mission natin. May magbabago sa paraan ng paggamit natin ng oras, pera, katawan, isip at puso natin.
Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdidisciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, bilang mga disciple ng Panginoong Yesus, ay paano ba tayo magiging watchful sa Kanyang pagbabalik? Una, do not borrow someone else's spiritual life. Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. Number 3, stay alert because you do not know the hour. Number 1, pag-usapan muna natin, do not borrow someone else's spiritual life. Huwag kang manghiram ng spiritual na buhay o pananampalataya ng ibang tao. Basahin natin na simula ng Matthew chapter 25 verse 1 to 7. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Maring tinatanong mo, kung bakit ba nag-aantay ang 10 dalaga sa bridegroom? Kasi sa panahon natin ngayon, kapag wedding, may invitation, nakalagay doon, ceremony, 3 p.m., reception, 6 p.m. Pag late ang groom, usually, problema yon. Pero sa panahon ng Panginoong Yesus, iba ang wedding custom nila. Sa Jewish wedding noon, ang bridegroom ay pupunta sa bahay ng bride. Kadalasan, kasama yung kanyang mga kaibigan. May mga ceremonies doon. At pagkatapos, magkakaroon ng procession papunta sa bahay naman ng groom o sa bahay ng kanyang family kung saan gaganapin ang wedding feast. Dahil ang prosesyon ay madalas nangyayari sa gabi, kailangan ng mga bridesmaids o attendants, yung mga dalaga na ito, na may dala silang ilaw. Ang role nila ay salubungin ng bridegroom at samahan ang procession papunta sa celebration. Kaya hindi sila naghihintay dahil wala lang silang magawa, kundi mayroon talaga silang assignment. May role sila. Sila ang sasalubong. Sila ang magbibigay liwanag sa daan. Sila ang bahagi ng joyful procession papunta sa wedding feast. At dito, nagiging meaningful ang sinabi ng Panginoong Yesus. Lahat ng 10 dalaga ay lumabas upang salubungin ang bridegroom. Lahat sila may lamp. Meron silang ilawan. Lahat sila mukhang bahagi ng wedding celebration. Kaya lang, may 2 grupo ng dalaga. Yung 5 ay hangal o foolish. At ang ikalawa ay matalino o wise. Na anong kaibahan ng 2 grupo na ito? Ang 5 dalaga na matalino ay naghanda hindi lang para sa maagang pagdating ng groom, kundi pinaghandaan din nila ang maaring maging delay ng groom. Kasi hindi nila alam kung kailan talaga ito darating. Samantala, ang mga hangal o foolish na dalaga ay may ilawan nga, pero walang dalang extra na langis o oil. Alam mo, sa panahon nila noon, posible talaga ma-delay ang groom at wala itong tiyak na oras kung kailan ang dating.
Pwedeng may final arrangement sa family, discussions, o delay sa procession. Kaya kung ikaw ay bridesmaid, dapat alam mo, hindi sapat na may ilawan ka lang, kundi kailangan ay may oil ka din na pasobra. Kasi hindi mo alam kung gaano kakatagal na mag-aantay. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang bridegroom. Ang kanyang pagbabalik ay tiyak na tiyak, pero yung eksaktong oras, araw ay hindi natin alam. Kaya nga ang isang disciple na gaya mo at gaya ko ay hindi tinatawag na hulaan ng oras, kundi tinatawag tayong maging handa. Kaya hindi sinabi kung kailan, kasi para maghanda tayo. Kahit na hindi natin alam kung kailan talaga yung dating. Kasi pag sinabi kung kailan siya darating, baka mamaya maghahanda lang tayo kapag malapit na yung date. Baka hindi pa, pag malayo pa, relax lang muna. Kaya nga, ang pag-aantay ay hindi date setting, hindi paranoia. Hindi bawat balita ay gagawing countdown, kundi ang point ay tinatawag tayo na maging laging handa o readiness. Ang pag-aantay ng mga babae sa parable ay larawan ng spiritual waiting ng disciples. Habang nag-aantay tayo sa pagbalik ng Panginoong Yesus, ay may role tayo. Hindi tayo passive. Hindi tayo nakaupo lang, kundi we are called to shine. We are called to live faithfully. We are called to be ready. Kasi tingnan mo, kung hindi tayo ready, nung dumating ang bridegroom, saka na-realize ng mga hangal na dalaga na aandap-andap na yung kanilang ilawan. Naghihingalo na ang ilawan nila at mamamatay na. Basahin natin yung kasunod. Matthew 25:8-9. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng mga matatalino. Anong ginawa ng mga hangal na dalaga? Humingi sila ng oil sa mga matatalino. Nanghihiram sila. Pero hindi nila yon pwedeng hiramin. Hindi dahil selfish ang mga wise na dalaga na ito, kundi dahil may spiritual reality na personal. Ang oil ay larawan ng inward readiness natin. Larawan ito ng tunay na pananampalataya at personal relationship natin sa Panginoong Yesus. Hindi ito pwedeng ipasa basta-basta. Kaya kaibigan, do not borrow someone else's spiritual life. Hindi sapat na present ka sa church, present ka sa mission group meeting nyo, family devotion, o Christian community, kundi kailangan personal mong kilala ang Panginoong Yesus. Kailangan may sarili kang oil o langis. Ang point ng Panginoong Yesus ay may mga bagay sa spiritual life na hindi pwedeng hiramin. Hindi mo pwedeng hiramin ang pananampalataya ng iba. Hindi mo pwedeng hiramin ang repentance ng iba. Hindi mo pwedeng hiramin ang relationship ng iba sa Panginoong Yesus. Naku, hiramin ko nga yung relationship ng pastor ko sa Panginoong Yesus kasi nakita ko close na close sila. No, hindi mo pwedeng gawin yon. Pwedeng tulungan ka ng leader mo. Pwedeng ipanalangin ka ng pastor mo. Pwedeng i-encourage ka ng mission group mo. Pwedeng turuan ka ng parents mo. Pero hindi sila pwedeng sumampalataya para sa iyo. Hindi ako pwedeng sumampalataya para sa iyo, kaibigan. Hindi sila pwedeng magsisi para sa iyo din. Hindi sila pwedeng magkaroon ng personal relationship sa Panginoon para sa iyo. Kaya nga kung iniisip mo na ang damot naman ng mga wise na dalaga, bakit hindi sila nag-share? Kaibigan, ng oil dito ay hindi parang pagkain na pwedeng hatiin. Ang oil dito ay larawan ng personal spiritual reality na pagdating ng panahon sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay hindi sapat na sabihin, Lord, kasama ko naman sila Christian family naman kami. Active naman ng leader ko. Lord, nakaka-attend din naman ako kahit paano. Nagpipray naman asawa ko, Lord, kasama na ako doon, di ba? Lord, nasa church naman ako pag Sunday. No, hindi kaibigan. Ang tanong natin lagi sa ating sarili ay, may sarili ba akong oil? Kilala ko ba talaga ng malalim at personal ang Panginoong Yesus? Nararanasan ko ba ang pananahan niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito? Excited ba ako
Araw-araw na mag-google ng panahon sa presensya ng Panginoong Yesus? Nakikita ba ng mga tao sa paligid ko na ang Panginoong Yesus ay nabubuhay talaga sa akin? Kaibigan, kung ang sagot mo sa mga tanong na ito ay hindi, ay tinatawag ka ng Panginoong Yesus ngayon na lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka at isuko ang iyong buhay sa Kanya ngayon, habang may time pa. Habang naririnig mo pa ang salita niya sa iyo, ay manampalataya ka na sa Kanya. Kasi, mahal ka ng Diyos. Ayaw niyan dumating yung araw na saka ka palang hihingi ng oil kung kailan huli na. Do not borrow someone else's spiritual life. Personally, come to Jesus. Personally, trust Him. Personally, walk with Him. Alam mo, sa Acts 19, ay mabasa natin doon na gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit, alam mo, ay dinala sa mga may sakit. At ano nangyari? Gumaling ang mga ito. At lumayas ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. At marahil humanga ang mga anak ni Siba kay Pablo. At naisip nila na magagawa natin ang ginagawa ni Pablo. Gagamitin lang natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya tuloy, sabi nila, Acts 19:13, pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Grabe, no? Pakinggan mo ito. Hindi nila sinabi, sa pangalan ng Panginoong Yesus na kilala ko at Panginoon. No, hindi yun ang sinabi. Kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. At hindi sila kilala ng Panginoon. No, hindi yun ang sinabi kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. Kaya sabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Nakakalungkot kasi alam nila ang mga lengguwahe ng pananampalataya. Alam nila na powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. Alam nila na may authority si Pablo. Pero ang problema, nanghihiram lang sila ng authority. Nanghihiram lang sila ng faith. Kaya, tingnan mo, kung ano ang sabi sa kanila ng masamang espiritu na pinapalayas nila, Acts 19:15-16, subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Mga kapatid, pwedeng sabihin ng isang tao, kilala ko ang pastor ko, active ang leader ko, prayerful ang asawa ko, Christian ang parents ko, kasama ako sa mission group. Pero ang tanong ng Diyos ay hindi kung sino ang kasama mo. Ang tanong, kilala ka ba ng Panginoong Yesus? At kilala mo ba siya personally? Sabi ni Charles Spurgeon, many have a name to live, but have not the life of God within their souls. Ang ibig sabihin, may mga tao mukhang buhay spiritually, pero wala pala ang buhay ng Diyos sa loob nila. May pangalan, may appearance, may ilawan, pero walang langis o oil. Kaya dito kailangan tayong maging honest. Kasi sa church culture, minsan madaling matutunan ang galawan ng pagiging Christian. Alam mo kung kailan ka tatayo, kailan ka uupo, kailan ka sasagot ng amen, kailan ka mag-share, kailan ka magta-type ng praise God sa reply mo sa social media. Pero ang tanong pag uwi mo, may personal conversation ka ba sa Panginoon? Kapag walang nakatingin, sumusunod ka ba sa Panginoong Yesus? Kapag hindi ka pinapaalalahanan ng leader mo, binubuksan mo ba ang Bible? Kapag may temptation, lumalaban ka ba dahil mahal mo ang Panginoon? Kapag nagkasala ka, lumalapit ka ba agad sa Diyos para magsisi? Kaya nga nakakatakot kasi may mga bata na lumaki sa Christian family. Active ang parents, worship team si mommy, ministry leader si daddy. Bata pa lang alam na niya ang mga Christian songs, Bible stories. Kapag tinanong siya, Christian ka ba? Sagot niya, oo, kasi Christian family kami. Pero habang lumalaki, nare-realize niya, sandali, alam ko ang church culture, pero kilala ko ba talaga ang Panginoong Yesus? Nagsisi na ba talaga ako? Nagtiwala na ba talaga ako sa Kanya? O nakasakay lang ako sa faith ng family ko? Mga kapatid,
Christian family is a blessing. Pero hindi nito pinapalitan ang personal repentance and faith. May nagsabi, God has no grandchildren, only children. Hindi ka anak ng Diyos dahil anak ka ng Christian parents mo. Nagiging anak ka ng Diyos dahil nanampalataya ka at tinanggap mo ang Panginoong Yesus by faith. Kaya tingnan natin ang puso natin. Minsan, ganito ang signs na nanghihiram lang ang isang tao ng spiritual life ng iba. Number 1, umaasa siya sa prayer life ng pastor, leader, asawa o magulang. Pero bihira siyang personal na manalangin sa Diyos. Nakikinig siya sa sermon, devotion o group sharing pero hindi niya personal na binubuksan ang Bible para makinig sa Diyos. Sumusunod siya sa church activities pero hindi niya personal na sinusunod ang Panginoong Yesus sa private life niya. Ang identity niya ay nakabase sa Christian family, church attendance o ministry involvement pero hindi malinaw kung personally ay nagtiwala na siya sa Panginoon. Marunong siya sa mga Christian words tulad ng blessed, faith, grace at amen pero wala itong tunay na epekto sa choices, sa character at obedience niya. Umaasa siya na okay siya spiritually dahil active ang mga taong nasa paligid niya pero hindi niya chine-check ang sariling puso sa harap ng Diyos. Kapag may crisis, temptation o spiritual pressure, lagi siya naghahanap ng iba na bubuhat sa kanya. Pero hindi niya natutunang lumapit mismo sa Panginoong Yesus. Kaibigan, do not borrow someone else's spiritual life. Kung palaging iniisip mo, kailangan i-feed nila ako, i-feed ako ng pastor, i-feed ako ng group leader ko, at ikaw hindi ka natututong magpakain ng sarili mo, kaibigan, baka nanghihiram ka lang ng spiritual faith. Kaya kung nare-realize mo na hiram lang pala ang faith mo, ay lumapit ka sa Panginoon ngayon. Manampalataya ka ngayon sa Kanya at sumunod. Bakit? Because borrowed faith may look okay while you are with others. But when you stand before Jesus, only a personal relationship with Him will matter. So bilang mga disciple ng Panginoong Yesus ay paano ba tayo magiging watchful sa Kanyang pagbabalik? Una, do not borrow someone else's spiritual life. Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. Panatilihin mong nagningingas ang ilawan mo sa pamamagitan ng araw-araw na katapatan mo sa Panginoong Yesus. Kung sa unang point, nakita natin na hindi pwedeng manghiram ng spiritual life ng iba. Ngayon naman, makikita natin na ang spiritual life na meron tayo ay dapat inaalagaan at pinapalago natin. Hindi ka lang na-excite nung unang naligtas ka at nakilala mo ang Panginoong Yesus, kundi hanggang ngayon ay tuloy-tuloy kang nagpapalago sa Panginoong Yesus. Kailan? Araw-araw. Bakit? Kasi ang totoong disciple ay hindi lang hanggang sa pagsisimula, kundi ang totoong disciple ay nagpapatuloy na tuparin ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Matthew 25:3-4. Ang hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis. Ang matatalino na may nagdala ng langis sa kanilang lalagyan, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito, kailangan lagi akong spiritually strong? Ibig ba sabihin kapag nanghina ako, hangal na dalaga na ako? Kapag may season ako na napagod, spiritually dry, o mababa ang apoy ng faith ko, ibig sabihin, hindi na ako tunay na disciple? Hindi, kaibigan. Alam mo sa verse 5, may kita natin na habang natatagalan ang bridegroom, lahat sila ay inantok at nakatulog. Hindi lang foolish ang nakatulog, pati na yung wise. Ibig sabihin, hindi tinuturo ng parable na ang wise ay hindi napapagod, hindi nanghihina, hindi nadadapa, hindi dumadaan sa low season. Alam mo, ang kaibahan ay hindi ang pagiging perfect nila, kaya sila wise. No, hindi ganon. Ang kaibahan ng wise sa foolish ay meron silang langis. Meron na silang personal at lumalago na pagmamahalan sa Panginoong Yesus. Kaya kapag nangihina ang ilaw mo, kaibigan, bumalik ka sa source ng langis. Kapag mababa ang apoy mo, huwag kang lumayo kay Lord. Kapag dry ka, huwag mong hayaan tuluyang mamatay. Kapag wala ka ng gana, huwag mo sabihin wala na akong pag-asa. Hindi, kaibigan. Ang wise disciple, hindi yung hindi ka nakakaranas ng panghihina, kundi ang wise disciple ay marunong bumalik sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili,
Ano ang nagpapasustain sa ilaw mo? Spiritual excitement lang ba? Event lang ba? Worship night lang ba? Sunday lang ba? Message lang ba? O may daily faithfulness ka sa Panginoong Hesus? Tingnan mo si Daniel kung paano niya pinapagningas ang kanyang apoy at passion sa Diyos. Si Daniel ay isang tao na dinala sa Babylon. Ibig sabihin, wala siya sa comfortable na spiritual environment. Bakit? Kasi wala siya sa Jerusalem. Wala siya sa temple. Wala siya sa lugar kung saan normal ang pag-worship kay Yahweh. Wala siya sa temple. Wala siya sa lugar kung saan normal ang pag-worship kay Yahweh. Nasa pagan kingdom siya na naniniwala sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Nasa culture siya na iba ang values, iba ang pressure, iba ang authority, iba ang klase ng worship. Pero kahit nasa ganong environment, hindi namatay ang ilaw ni Daniel. Ano ang sikreto ni Daniel? Paano niya pinanatili yung kanyang ilaw? Sabi sa Daniel 6:10, na malaman ni Daniel na may decree o batas na ipinagbabawal ang manalangin sa kahit kanino maliban sa hari. Anong ginawa niya? Ano ang sikreto ni Daniel? Paano niya pinapanatili ang ilaw? Sabi sa Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na may decree o batas na pinagbabawal ang manalangin sa kahit kanino maliban sa hari, anong ginawa niya? Basahin natin ulit. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya na nalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Grabe. Sa halip na matakot, sa halip na itago ang kanyang ilaw, anong ginawa ni Daniel? Nananalangin pa rin. At hindi lang isang beses, kundi 3 beses sa maghapon. At itong prayer life niya, hindi ito emergency prayer lang dahil may panganib. Hindi ito biglang naging spiritual dahil may pinag-aalala. Ang sabi ng verse, ginagawa na niya talaga ito gaya ng kanyang kinaugalian. Kakalungkot kasi marami tayong bagay na kayang gawing habit. Maraming tao sobrang disiplinado sa skincare routine. Hindi pwedeng matulog ng hindi naghihilamos, toner, moisturizer, serum. May steps pa yan. May morning routine, may evening routine. Sobrang intentional. Yung iba sobrang disiplinado sa gym. Kahit pagod pupunta, kahit busy hahanap ng schedule, kahit umuulan tuloy pa rin. Kasi may goal. Gusto maging healthy. Gusto lumakas. Gusto pumayat. Gusto gumanda yung katawan. Yung iba sobrang consistent sa kape. Hindi pwedeng magsimula ang araw nang walang kape. Kahit late na hahanap ng coffee shop, kahit mahal, bibilin. Parang sinasabi ng katawan, hindi ako gagana hanggat wala akong kape. Yung iba, sobrang habit ang pag-check ng phone pagkagising. Wala pang prayer, wala pang Bible, pero nakascroll na agad. Social media, notification, news, Shopee, Lazada. Kakagising pa lang, connected na agad sa mundo. Pero hindi pa connected sa Diyos. Yung iba, sobrang intentional sa negosyo. Bawat araw, chine-check ang sales, inventory, messages, ads, inquiries, reports. Hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi nasisilip ang kita. Pero minsan, lumilipas ang buong linggo na hindi nasisilip ang kalagayan ng puso sa harap ng Diyos. Yung iba, sobrang faithful sa trabaho. Maaga gumising, hindi late kahit malayo ang biyahe. Kahit traffic, kahit puyat, papasok pa rin kasi may sweldo, may responsibility, may boss. Pero pagdating sa spending time with God, kapag inaantok, kapag busy, kapag wala sa mood, madaling kinakancel. Yung iba, sobrang updated sa teleserye, K-drama, vlogs, NBA games, news, o kaya mga trending sa social media. Alam ang latest episode, latest issue, latest score, latest chismis, latest sale. Pero pagdating sa Word of God, hindi alam kung kailan huling nagbabad sa scripture. Yung iba sobrang intentional sa diet, fasting, budget, investments, travel plans, car maintenance, school requirements, content posting, business strategy, at personal goals. At hindi naman masama ang mga iyon. Maganda ang discipline, maganda ang pagiging responsable. Pero ang tanong, bakit kaya nating maging intentional sa mga bagay na temporary pero pagdating sa eternal, parang laging kapag may time na lang busy eh. Kapatid, kung meron
lamang habit na dapat nating gawing intentional. Hindi ba dapat ang pananalangin? Hindi ba dapat ang pagbababad sa presensya ng Diyos na nagligtas sa atin at nagmamahal sa atin at nagbibigay ng direksyon sa atin sa araw-araw? Hindi ba dapat ang pakikinig sa kanyang salita? Kasi ang prayer ay hindi obligasyon, kundi ito ang panahon na nakakapagpahinga ka at nakakapagpalakas ka sa presensya ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lang reading material, kundi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang presence ng Diyos ay hindi lang pang Sunday, kundi ito ang source ng langis o oil na kailangan natin para tayo manatiling umiilaw. Kaya nga sa ating Go Mission app, meron doong Bible. At yung Bible na yon, mas madali mo na siyang maiintindihan kasi yung Tagalog version niya ay binago na natin. At meron itong mga insights na pwede mong i-click upang mas maintindihan mo yung Bible. Kaibigan, wag mong gawing emergency button ang prayer. Gawin mong habit ang prayer. Gawin mong habit ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Wag mong hintayin ang lion's den bago ka pa lumuhod sa Diyos. Wag mong hintayin ang krisis bago ka pa bumalik sa Kanya. Habang okay pa ang lahat, magpasalamat ka. Habang wala pang matinding pressure, magbabad ka sa presensya niya. Kasi pagdating ng pressure, alam mo, ang lalabas sa'yo ay kung anong matagal mo nang kinaugalian, kung ano ang habit mo, kung anong ginagawa mo araw-araw. Ibigan, daily faithfulness prepares us before the crisis exposes us. Alam mo, sa Mark 1:35, pagkatapos ng matinding ministry, healing, teaching, crowds demands ng tao, ang sabi ng Bible, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Tingnan mo to, ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, naglaan ng panahon para manalangin. Kung si Lord mismo ay hindi nagmi-ministeryo nang hindi siya connected sa kanyang Ama, paano pa kaya tayo? Misa inisip natin, busy ako kaya hindi ako makapag-pray. Pero para sa Panginoong Jesus, baligtad. Dahil busy siya sa ministry, mas lalo siyang nananalangin. Hindi niya ginawang excuse ang busyness para mawala ang paggugugol niya ng panahon sa kanyang Ama. Malinaw na ang priority niya ay ang Ama. Kaibigan, pag-isipan mo ito. Baka kaya mabilis tayong manghina kasi lagi tayong nagbibigay ng sarili natin sa iba. Pero tayo naman ay hindi tumatanggap mula sa Panginoong Yesus. Baka kaya madaling uminit ang ulo natin kasi puno ang schedule pero empty ang soul. Baka kaya mabilis tayong ma-discourage kasi connected tayo sa lahat ng notifications pero disconnected tayo sa boses ng Diyos. Sabi sa GotQuestions.org tungkol sa parable, the underlying message of the parable is that Christ will return at an unknown hour and that is people must be ready. Pero paano tayo magiging ready? Hindi sa pamamagitan ng panic, hindi sa pamamagitan ng last minute spirituality, kundi sa pamamagitan ng daily dependence on Christ. Now, ano ba ang mga signs na namamatay na yung ilaw ng isang disciple? Una, dati excited ka manalangin, pero ngayon naging pag may emergency na lang. Dati may hunger ka sa salita ng Diyos, pero ngayon puro clips, post at sermon summaries na lang ang spiritual food mo. Dati mabilis kang mag-repent pero ngayon nasasanay ka na sa compromise. Dati sensitive ka sa conviction ng Holy Spirit pero ngayon kaya mo nang i-ignore ang correction. Dati may joy ka sa worship pero ngayon routine na lang at wala ng puso. Dati mission-minded ka pero ngayon puro sarili mong comfort ang priority. Dati lumalapit ka sa Diyos kapag mahina ka pero ngayon mas nauuna ang distraction kaysa prayer. Kaibigan, keep your lamp burning through daily faith. Sabi ni Matthew Henry, ang wise virgins ay larawan ng sincere Christians at ang foolish ay hypocrites. Mabigat yon, pero kailangan nating marinig kasi posible na may lamp tayo pero walang oil. Posible na may activity tayo pero walang intimacy sa Diyos. Posible na may movement pero walang abiding. Posible na may reputation na maganda tayo sa church pero walang relationship na lumalago sa Diyos. Kaya kapatid, wag mong pabayaan ang langis. Wag mong iasa sa Sunday ang buong spiritual life mo. Wag mong gawing decoration ang Bible. Wag mong gawing routine ang worship. Bumalik ka sa Panginoong Jesus araw-araw. Magpa-disciple ka sa Kanya araw-araw. Bakit? Because a lamp may shine for a moment but only the oil of grace keeps it burning until the bridegroom comes. So bilang mga disciple ng Panginoong Yesus ay paano ba tayo magiging watchful sa kanyang pagbabalik? Una, do not borrow someone else's spiritual life. Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. At pangatlo,
Stay alert because you do not know the hour. Matapos hindi pahiramin ng langis ang mga hangal na dalaga, ay umalis sila at bumili ng langis. Sabi sa Matthew 25:10-11, kaya't lumakad ng 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Mga kapatid, ang bigat ng salitang habang wala sila. Habang sila ay naghahanap ng oil, dumating ang bridegroom. Habang sinusubukan nilang ayusin ang dapat sana ay matagal na nilang hinanda, ay dumating ang hinihintay nila. Habang sila ay nasa labas, yung mga ready na at watchful na 5 dalaga ay pumasok na kasama ng lalaking ikakasal. Dito natin makikita na may mga bagay sa buhay na kapag dumating na ang oras, hindi na pwedeng habulin. May mga preparation na dapat ginagawa na natin bago pa dumating ang isang event. Ang estudyante hindi nagre-review pagkatapos ng exam. Tama ba? Ang passenger hindi naghahanap ng passport kapag boarding time na. Ang bride hindi nagpapagawa ng wedding dress habang naglalakad na sa aisle. Ang disciple hindi dapat magsimulang maghanap ng spiritual readiness kapag nandyan na ang Panginoong Yesus. Kundi ngayon pa lang, nagre-ready ka na. Kaya nga, stay alert because you do not know the hour. Kasi hindi natin hawak ang timing. Hindi natin hawak kung kailan babalik ang Panginoong Yesus. Hindi natin hawak kung gaano kahaba ang buhay natin. Hindi natin hawak kung kailan magsasara ang opportunity. Ang hawak natin ay kung paano tayo magre-respond ngayon. Then, sinabi ng verse, at isinara ang pinto. Napakabigat noon. Kasi habang bukas ang pinto, may invitation. Habang bukas ang pinto, may opportunity. Habang bukas ang pinto, may panahon pa para pumasok. Pero pagdating ng bridegroom at pumasok na ang mga taong naghanda, ay isinasara na pinto. Ibig sabihin, kaibigan, kung napapanood mo ito, ay nagbibigay ng paalala ang Diyos. Galing ito sa kanyang grace at mercy. Kasi ayaw ng Panginoon na sa dulo pa ng buhay natin marirealize ang bigat ng consequence kung hindi ka naging handa. At sa verse 11 sabi, pagkatapos dumating naman ng iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Pansinin ninyo, kilala nila ang title ng Panginoon. Sabi nila, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Marunong silang tumawag. Alam nila kung saan sila pupunta. Gusto nilang makapasok. Pero ang problema, dumating sila ng huli na. Ito ang isang nakakatakot na sitwasyon. Pwedeng gusto mong pumasok sa blessing ng kaharian, pero ayaw mong maghanda habang may panahon ka pa. Pwedeng gusto mong makasama sa handaan, pero pinagpaliban mo ang repentance. Pwedeng gusto mong tawagin ang Panginoong Yesus na Lord, pero hindi mo naman siya sinusunod ngayon. Hindi siya talaga ang Lord ng buhay mo. Pwedeng marunong tayong magsabi ng Lord, Lord, pero ang tanong ay naghahanda ba tayo? Kilala ba tayo ng bridegroom? Mga kapatid, ito masakit, pero kailangan nating marinig. Hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord ay handa. Hindi lahat ng lumalapit sa pinto ay nakapasok. Hindi lahat ng may lamp ay may oil. Kaya ngayon kaibigan, habang bukas pa ang pinto, ang tanong ay hindi kailan kaya babalik ang Panginoong Yesus, kundi ang tanong dapat ay handa na ba ako sa kanyang pagbabalik? Kasi kung hindi ka kasama sa mga nagpapasailalim sa lordship ng Panginoong Yesus, kung hindi ka nagkaroon ng totoo, personal at intimate na relasyon sa kanya, ay tingnan mo kung anong sasabihin niya sa kanyang pagbabalik. Matthew 25:12-13, ngunit sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't maging handa kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras. Grabe, no? Kung hindi mo pinaghandaan ng pagkikita nyo ng Panginoong Yesus, ay ang pinakamasakit na sasabihin niya ay alam mo kung ano? Hindi ko kayo nakikilala. Hindi sinabi ng bridegroom, hindi kayo kasi religious. Hindi niya sinabi, hindi kayo lumapit sa pinto. Hindi niya sinabi, hindi kayo marunong magsabi ng Lord. Sa totoo lang, lumapit sila at tumawag pa nga ng Lord. Pero huli na. Ang issue ay relationship. Kasi sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, ito yung nakakatakot. Pwedeng alam mo yung pangalan ng Panginoong Yesus pero hindi ka pala kilala ng Panginoong Yesus bilang Kanya. Pwedeng alam mo ang Christian songs at nagpapatugtog ka nito. Alam mo yung mga ilang verses, alam mo mga salitang sinasambit ng mga churchgoers, pero wala ka palang tunay na relasyon sa Kanya. Sabi ni Matthew Henry, therefore every day and every hour, we must be ready and not off our watch any day in the year or any hour in the day. Ang ibig sabihin, dahil hindi natin alam ang oras, hindi tayo dapat maging careless sa kahit anong araw. Kailangan mong masiguradong kilala mo ang Panginoong
Hesus at kilala ka din niya kasi may nagmamahalang relasyon kayo. Parang isang taong mahal ang Panginoon at sinasabing, Lord, kung dumating ka ngayon, gusto kong makita mo ako nagtitiwala, sumusunod, nagmamahal, nagpapatawad, naglilingkod at lumalakad sa iyo. Ganito ang taong nagbabantay kasi may relasyon siya sa Diyos. Hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos dahil alerto kang nagbabantay sa pagbabalik niya. Kundi, kaya ka nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay may relasyon ka na kasi sa Kanya. Now, anong itsura ng isang taong nagbabantay? Nag-aabang sa gagawin ng Diyos. Naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Tingnan natin ang buhay ni Noah. Genesis 6:7. Sa Genesis chapter 6 at saka 7, binalaan ng Diyos si Noah tungkol sa baha na parating. Pero, nung sinabi yun ng Diyos, wala pa naman silang naranasan kahit isang baha sa buong buhay nila. Wala pang ulan na bumubuhos. Wala pang tubig na tumataas. Tapos, ang mga tao sa paligid niya ay normal naman ang buhay. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagpapakasal, nagdenegosyo, gumagawa ng plans. Parang ordinary day lang. Wala namang panganib. Pero si Noah, dahil naniwala siya sa salita ng Diyos, anong ginawa niya? Naghanda siya ng arko. Sinunod niya ang Diyos. Hindi naghintay si Noah na bumagsak muna yung ulan bago siya nagtayo. Hindi niya sinabi kapag medyo bahana, saka ako papasok. No. Habang warning pa lang, kumilos na siya. Kahit pa pinagtatawanan siguro siya ng iba, nananatili pa rin siyang obedient. Ito ang isang taong naghahantay at naghahanda. Sa kabilang banda, ano naman itsura ng isang tao na hindi naghahanda? Luke 12:16-21. May isang mayamang lalaki ang nagkaroon ng masaganang ani. Sa isip niya, anong gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Sabi niya, gigibain ko ang mga kamalig ko at magpapatayo ako ng mas malalaki. Then, sasabihin ko sa kaluluwa ko, relax, eat, drink, and be merry. Parang ang ganda ng plano, di ba? Business expansion, storage upgrade, retirement mindset, financial security. Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Luke 12:20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabaring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Again, nakita natin ang mga taong hindi naghahanda para sa kanyang spiritual na buhay. Ay anong tawag? Hangal o foolish. Ang sakit noon. Ang plano niya ay para sa maraming taon. Pero ang sabi ng Diyos, ngayong gabi. Grabe, akala niya marami pa siyang oras, marami pa siyang taon, pero hindi pala niya hawak ang oras. Akala niya ang issue ng buhay niya ay kakulangan ng storage. Pero ang tunay na issue ay kaluluwa. Akala niya prepared siya kasi marami siyang ani, pero unprepared pala siya for eternity. Kaibigan, hindi masama ang magplano. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang mag-ipon. Hindi masama ang maging responsable sa pamilya, sa negosyo, career, future, pero delikado kapag prepared ka sa lahat pero hindi ka prepared sa Diyos. Delikado kapag prepared ka sa bills pero sa eternity hindi. Prepared ka sa retirement pero hindi sa judgment. Prepared ka sa pag-travel pero hindi sa coming of Christ. Prepared ka sa business expansion, hindi sa condition ng soul mo. Kaya tanungin natin yung sarili natin, tonight, ready na ba ako? Or today, ready na ba ako? Kung babalik ang Panginoong Hesus bukas, anong priorities ko ang biglang magbabago? Anong kasalanan ang hindi ko na ipagpapaliban na i-confess? Sinong tao ang kakausapin ko para humingi ng tawad? Sinong tao hindi ko na ipagpapaliban i-share ang gospel? Anong ministry assignment ang hindi ko natatakasan? Anong distraction ang bibitawan ko? Anong obedience ang gagawin ko ngayon? Ibigan, ang pagiging alert ay hindi ibig sabihin titigil ka na sa buhay at aakyat sa bundok para maghintay. Hindi ibig sabihin iiwan mo na ang trabaho, pamilya, responsibilidad at mission mo. Hindi. Kasi sa Matthew 24:45-46, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng larawan ng isang faithful servant. Ang blessed servant ay yung pagdating ng master, natagpuan siyang ginagawa niya ang ipinagkatiwala sa kanya. Hindi siya idle, hindi siya tamad, hindi siya distracted, hindi siya abusive, hindi siya careless. Ginagawa niya ang assignment niya. Kaibigan, anong assignment sa iyo ng Diyos? Kung babalik ba siya ngayon, ay madadatnan ka ba niyang ginagawa mo ang pinapagawa niya sa iyo? Kaya nga, ang ibig sabihin ng readiness is faithfulness. Ang tunay na naghihintay kay Lord ay hindi yung nakatunganga lang. Ang tunay na naghihintay kay Jesus ay yung faithful sa calling niya today. Kung parent ka, maging faithful ka sa discipleship ng anak mo. Kung worker ka, maging faithful ka sa integrity mo sa trabaho. Kung business owner ka, maging faithful
faithful ka sa honesty, stewardship, and compassion. Kung leader ka, alagaan mo ang mga taong ipinagkatiwala ni Lord sa iyo. Kung discipler ka at member ka ng isang mission group, ay ikaw naman ang maglingkod sa iba. Maglingkod ka to grow and help others grow. Kung may taong kailangan mong abutin, huwag mong ipagpaliban. Kaya hindi lang ito message na Jesus is coming, matakot ka. No! Ito ay message na Jesus is coming, maging tapat ka, maging faithful ka sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. May assignment ka, may mission ka, may taong kailangan mong mahalin, may taong kailangan mong patawarin, may repentance na kailangan mong gawin, may obedience na hindi dapat i-delay. Kaibigan, stay alert because you do not know the hour. Si Douglas MacArthur ay nagtapos sa West Point na top of his class. Ibig sabihin, kung achievement lang ang pag-uusapan, mataas na ang narating niya. Pwede na sana niyang sabihin, okay na ako, magaling na ako, napatunayan ko na sarili ko. Pero hindi siya tumigil doon. Patuloy niyang inihanda ang sarili niya para makapaglingkod ng mas mahusay sa kanyang bansa. Pinag-aralan niya lahat ng military textbooks na makukuha niya. Pumupunta siya sa mga battlefields at personal niyang pinag-aralan yung mga tactics ng mga nanalo at natalo. Busy siya sa paghahanda ng kanyang sarili habang ang mga kasama niyang opisyal, naglalaro lang ng baraha, nagpa-practice mag-golf. Tapos si MacArthur ay lumayo sa social distractions para mas maihanda ang sarili niya sa pagiging future leader. Sinasabi rin sa story na pinatanggal pa niya yung kanyang appendix. Grabe! Kasi ayaw niyang maabala. Kasi just in case na magkaroon siya ng appendicitis, ayaw niyang maabala kung sakaling nasa labanan siya o may tungkulin siyang kailangang gampanan. Grabe yung mindset. Iniisip niya, ayokong may bagay na pwedeng humadlang sa akin kapag dumating ang oras ng duty ko. At dumating nga ang panahon na naggamit ang paghahanda niyang yon. World War II, naging key military leader siya. Kaya nga, mahalaga dito ay hindi siya naghanda noong nandyan na ang gera. Naghanda siya maraming taon pa bago pa magkagera. Bago pa dumating ang malaking assignment. Hinubog na niya ang sarili niya. Kaibigan, kung ang isang general ay ganito ka-intentional para sa kanyang bansa, paano pa kaya tayo na tinawag ng hari ng mga hari? Kung may taong naghanda ng ganito para sa military service, paano pa kaya tayo na tinawag para maglingkod sa kaharian ng Panginoong Yesus? Kaya kaibigan, stay alert because you do not know the hour. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero malinaw na malinaw sa atin kung ano ang ipinapagawa niya habang hinihintay natin siya. Hindi na natin kailangang hulaan ng mission. Alam na natin ito. Gumawa ng disciples, ibahagi ang gospel, alagaan ng mga ipinagkatiwala sa atin at tulungan silang lumago sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Kaya ang tanong, hindi na, Lord, ano ba ang calling ko? Kundi ang tanong ay, ginagawa ko ba ito faithfully? May mga tao bang ipinagkatiwala sa atin na dapat nating dinadala palapit kay Kristo? May mga disciples ba na dapat nating inaalagaan, tinuturuan, pinapanalangin at tinutulungan maging handa rin sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi darating si Lord at kapag dumating siya, hindi lang natin gustong humarap sa Kanya ng tayo lang. Gusto nating sabihin, Lord, sa biyaya mo, ito po ang mga taong tinulungan mo akong abutin. Ito po ang mga disciples na inalagaan mo sa pamamagitan ng buhay ko. Ito po ang mga kaluluwang ipinagpray ko, inakay ko po sa kaligtasan at tinulungan lumakad sa iyo. Kaibigan, alam ko marahil gusto mong sumunod sa Diyos. Gusto mong ibigay ang sarili mo sa Diyos at isuko sa Panginoong Yesus ang iyong buhay. Kung hindi mo pa personal na tinatanggap si Kristo, lumapit ka ngayon. Hindi ka maliligtas ng sarili mong kabutihan. Hindi ka maliligtas ng religion. Hindi ka maliligtas ng lamp na walang oil. Ang Panginoong Yesus lang ang Savior. Namatay siya para sa kasalanan mo at nabuhay siyang muli para patunayan sa iyo na siya ang daan, katotohanan, tambuhay. Kung believer ka naman, pero naging distracted, bumalik ka. Kung naging busy ka sa lahat maliban sa Diyos, ayusin mo ang priorities mo. Hindi para mahalin ka ng Diyos, kundi dahil mahal na mahal ka na niya. Lumapit ka sa Kanya hindi para magkaroon ng salvation, kundi dahil binigyan ka na niya ng kaligtasan. Kaibigan, the bridegroom is coming. Hindi natin alam kung anong araw. Hindi natin alam ang oras, pero alam natin ito. Tiyak na tiyak siyang darating. Kaya huwag kang mabuhay na parang hindi siya babalik. Kaibigan,
ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus ngayon. Yan ay isa sa paghahanda mo sa kanyang pagbabalik. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung pinanalangin mo ito na may pagsuko at pananampalataya sa Kanya, ay ikaw ay naging anak na ng Diyos at kabilang na sa Kanyang kaharian. At dahil dito, watch and be ready. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Maging handa ka sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Paano? Do not borrow someone else's spiritual life. Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. Pangatlo, stay alert because you do not know the hour. At pag ginagawa mo ito, ay patuloy kang lalago at magiging ilaw sa paligid mo at magiging blessing ka sa mga taong nilalapit ng Diyos sa iyo. God bless.